Hello po Sir Jupiter at sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Eunice at ang tunay na kwentong ito ay nangyari noong year 2000. Freshman college student po ako noon. Malapit na ang pasukan, kaya naman puspusan ang paghahanap ko ng boarding house sa Batangas City. At dahil hindi ko pa kabisado ang lugar, naghanap-hanap at naglakad-lakad lang ako mag-isa malapit sa school ko. Hindi po ako lumayo dahil bukod sa baka maligaw ako ay ayaw ko rin na malayo ang tutuluyan ko sa eskwelahan. Madami naman nagpapaupa sa lugar. Ang problema lang, karamihan ay hindi ko po nagustuhan dahil medyo malayo sa city. Sanay po ako sa buhay na maluwag. Malapit sa kanto ang daraanan at halos kakilala ko ang mga taga-barangay namin sa aming lugar. Kaya ang gusto ko pong boarding house ay malapit sa lahat. Malapit sa school, malapit sa palengke, malapit din sa matataong lugar. Sa paglalakad ko ay napansin ko na medyo malayo na pala ako sa pinanggalingan ko. Pero may nakita po akong signage na bed space for rent na nakasabit sa isang gate ng bahay. Kaya imbis na bumalik na ako, ay nagbakasakali muna ako sa bahay na ito. Lumapit po ako sa gate at sinilip ko ang loob ng bakuran, pati ang bahay. Mukha namang okay ang bahay. Malaki at malawak ang bintana na old style ang design. Sa isip ko ay okay na ito para di ako masyadong ma-homesick kasi parang bahay lang ng lola ko ang itsura nito. Pumasok po ako sa bakuran dahil hindi naman nakasara ang gate. Naghanap ako ng makakausap para makapag-inquire. Sa kakahanap ko ng makakausap, nasilip ko ang babaeng nanonood ng TV sa sala. Hindi niya naririnig ang pagtawag ko, kaya nilakasan ko pa ang pagtao po. Pero talagang hindi pa rin siya matinag sa panonood ng TV. Kaya lumapit na ako doon sa may pinto. Dahil nakabukas naman yon at doon ko siya tinawag ng tinawag. Ilang segundo na akong kumakatok nang marinig niya ako. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Nang lumapit siya sa akin ay tinanong ko ang tungkol sa nakapaskil sa gate nila kung available pa ang space. Sinabi niya po na available pa nga yun. Kaya pinatuloy niya ako sa loob ng bahay at ipapakita niya raw sa akin ang silid. Sumunod po ako, Sir Jupiter, sa kanya. Umakyat kami sa hagdan. Nasa second floor po pala ang boarding house niya. Manghang-mangha naman ako sa kintab ng sahig na gawa pa sa kahoy. Pakiramdam ko ay matyaga niya itong ginagamitan ng floor wax at baka nga kinukuskus pa ng bunot dahil talagang makintab at medyo madulas pa. Ipinasilip niya sa akin ang bawat kwarto pagdating sa itaas. Doon sa bandang harap ng bahay ay may dalawang pintong magkatabi. Sabi niya yung isang pinto ay good for 2 persons daw at doon naman sa isa ay good for 6 persons pero wala pang natutulog doon. Kapag dumadating lang daw ang mga kapatid niya ay doon daw humihiga at kung wala naman daw sila ay ako lang at solo ko ang silid. Kasi ang mga kapatid niya ay once a month lang umuwi. At dahil po sa sinabi niyang yun, pinili ko ang kwartong yun. Inukup ako ang higaang malapit sa dingding.
Nang makapagdesisyon na ako ay bumaba na kami pabalik sa sala. Kaunting discussion about sa renta at mga rules hanggang sa itinanong niya sa akin kung matatakutin daw ba ako. Pero binawi niya agad ng salitang matatakutin kung mag-isa? Sinabi ko po na hindi naman. Mas gusto ko kako ang mag-isa dahil tahimik at makakapag-aral ako ng maayos. Tinanong ko rin siya kung bakit niya naitanong. Medyo na-weirduhan lang po ako, Sir Jupiter, sa sinabi niyang madalas daw kapag mag-isa sa kwartong yun ay may maririnig na ingay, pero wag ko na lang daw pansinin dahil sa kabila raw ay may mag-asawa na madalas mag-away. Madalas daw magbugbugan pero nagkakaayos din. Kaya huwag ko na lang daw pansinin ang mga ingay na aking maririnig. Napaisip po ako sa sinabi niya, pero binaliwala ko na lang dahil naisip ko, normal lang naman yun sa mag-asawa. Lumipat na po ako kaagad sa bahay na yun. Noong mga unang araw ay maayos naman ang lahat. Pero isang araw, lumabas po ako ng school bandang 1:00 ng hapon dahil ang next subject ko ay 4 p.m. pa, kaya umuwi muna ako. Nahiga ako sa double deck. Naka-headset pa ako noon na Discman pa ang uso. Sa kalagitnaan ng pakikinig ko ng music, naagaw ang atensyon ko ng isang babaeng umiiyak. Ang hirap ipaliwanag ng boses niya kasi parang sa loob ng CD nang gagaling ang iyak niya at sumusuot talaga sa utak ko ang bawat iyak na yun. Pero nagtataka ako dahil wala naman akong music na pag-iyak ng babae, kaya paanong sa CD manggagaling? Para mas malinawan ako, tinanggal ko ang headset at pinakinggan ang paligid. Hinanap ko kung saan nanggagaling ang iyak na yun. Kasi imposible talagang sa pagpapatugtog ko. Narinig ko po ang iyak sa loob ng bahay. Kaya lumabas po ako ng kwarto at sinusundan kung saan nanggagaling ang iyak. Dinala ako nito sa kabilang kwarto. Hindi pa ako nakontento. Para makasiguro ay idinikit ko pa ang tainga sa pinto. Naririnig ko pa rin na diretso sa pag-iyak ang babae. Nang pakinggan kong mabuti ang pag-iyak niya, ay parang nag-iinarte lang ito at hindi nagpapaawa dahil hindi naman ito iyak nang naghihinagpis. Paikot-ikot ko pong ikinukuskus ang tainga ko sa pinto hanggang sa naramdaman kong nag-iinit na ito dahil sa kakahanap ko ng magandang anggulo para marinig ko ng maayos. Nakakahiya man sabihin umiral talaga ang pagkamarites ko ng panahong iyon. Sa tagal ng iyak niya, ako na po mismo ang nagsawa sa pakikinig sa kanya. Kaya naman nasabi ko na lang na, umiyak ka hanggat gusto mo. Mapapagod ka rin kakaiyak. Tingnan natin kung di ka tumigil ng kusa. Pagkatapos ay bumalik na po ako sa kwarto ko at nag-headset ulit. Nag-play ulit ako ng Discman. Pero pag naka-headset naman ako, yung iyak na naman niya ang naririnig ko at pakiramdam ko na sa loob talaga ng Discman. Pero binaliwala ko na lamang po ito dahil baka nga malakas siyang umiyak. Dumaan ang ilang araw habang nanonood kami ng TV sa sala. Kasi minsan pumupunta ako sa sala ng may-ari ng bahay para manood. Kinumusta ako ng landlady.
Tinanong niya ako kung wala raw bang nang aabala sa akin. Sinagot ko po siya ng okay naman ang lugar. Nakakapag-aral ako ng maayos at mukha ka kung tatagal ako sa lugar nila. Bigla po siyang natuwa at sinabi niya, pag nagkataon daw, ako pa lang ang makakatagal na boarder sa itaas. Dahil na-curious po ako, Sir Jupiter, tinanong ko siya kung nasaan ba yung ibang boarders. Ang daming bed na sabi niya ay puno na lahat. Pero bakit kako wala naman akong nakitang ibang tao kung kaming dalawa lang palagi? Pero ang sabi po niya ay weekly daw silang dumarating. Dahil working sila at hindi student na katulad ko. Pinutol ko po bigla ang tanong niya sa akin kung kailan daw ako uuwi sa amin. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya makapag-isa sa bahay. Ang aliwalas nga nito. Ang sarap mag-solo dito. Ang tahimik pa. Umiling lang po siya at sa ekspresyon ng mukha niya, umandar na naman ang pagiging marites ko. Kasi pakiramdam ko talaga may kakaiba sa lugar at gusto kong malaman yun. Ipinagtanong ko siya sa mga kapitbahay at sa ibang boarders na matagal na doon sa kabilang bahay. At ito ang nakalap kong impormasyon, Sir Jupiter. May mag-best friend daw na graduating nursing student na umuupa doon sa katabing room ko. Nang malaman nila na buntis daw yung isa at syempre di pwede yun kung nursing ka at graduating pa. Hindi daw pinanagutan yung pagbubuntis ni ate. Bagkus, pinagpalit siya ng boyfriend niya sa best friend niya. Sa sobrang depressed nito, uminom daw po siya ng pampalaglag. Dinugo daw po ang babae at doon mismo sa room na yun hanggang di na siya pumasok sa klase niya ng ilang araw. At nang buksan ang room niya, tumambad sa kanila ang basang-basang bed niya ng sariling dugo at wala na siyang buhay. Simula daw noon, nagsipag-alisan na ang boarders doon at wala nang tumagal pa. Meron naman umuupa pero weekly sila umuuwi. Kasi nga, tagatawid dagat pa. At tulad ng inaasahan, umalis na rin ako. Tinapos ko lang yung 1 buwan dahil nanginginig na ako ng kusa pag may naririnig akong mga footsteps. Yung may umiiyak sa itaas habang nanonood ako ng TV sa ibaba. Alam kong yun ay ang babaeng namatay na. Maraming nagpaparamdam tulad ng may naliligo sa CR, kaya mag-iintay ako ng matagal. Tapos, wala palang tao. Hindi ko naman po nakita ang babae, puro paramdam lang. Pero okay na rin yun. Kesa naman makita ko siya ng duguan. Sir Jupiter, lumipat po ako ng boarding house. Ang nalipatan ko po ay may tindahan sa tapat na palaging may mga tambay na kalaunan ay halos maging kabatian ko na rin. Meron pong isang lalaki na estudyante rin, itago na lang natin sa alias na Tuklaw. Binansagan ko po siyang Tuklaw dahil maingay siya, makulit at magaslaw. Pero pag natanaw niya ako na padating o papalapit, natutulala siya na akala mo sabog na bagong hitit. Kaya sabi ko sa kanya, Tuklaw ang itatawag ko sa kanya. Parang natuklaw ng ahas kung matulala. Kaya po, Tuklaw. Okay naman po si Tuklaw. Normal na kaibigan po ang tingin ko sa kanya. Minsan na rin siyang nagpaalam sa akin kung pwede daw po akong ligawan. Bagay na idinaan ko lang sa tawa at biro.
hanggang may isang bagong kakilala naman ako na panay ang dalaw sa boarding house at nagre-regalo ng kung ano-ano na wala man lang paalam. Basta madadatingan ko na lang na andun siya at inaantay ako galing sa school. Pero dahil wala sa isip ko ang love life noon, tipikal na tropa lang ang tingin ko sa kanilang lahat. Bagay na sa tingin ko ay pinagsilosan ni Tuklaw. Isang araw, pagod ako galing sa school. Umuwi ako ng boarding house at diretso pahinga nang magising na lang ako sa tawag at katok sa pinto. Hindi ko pinapansin ang katok hanggang sa marinig ko si Mayet, ang landlady ni Tuklaw. Inaaya niya ako na kung pwede raw ay sumaglit lang muna ako sa kabila kasi daw birthday niya. May kaunting salo-salo na para lang daw sa mga malapit na kaibigan. Aminado akong dala rin ng gutom ay walang atubiling pumayag naman ako agad. Hindi po kasi ako nakapaghanda ng pagkain kaya naisip ko na makakatipid din ng isang kain ang makikain sa handaan. Nagbihis at sumama po ako sa kanya. Pagdating ko sa bungad ng bahay nila, ay agad akong hinainan ng handa. Inaya ko po silang kumain, pero ang sabi nila ay kumain na daw sila. Iilan na lang daw kaming hinihintay. At dahil sanay naman ako sa kanila ay kumain na rin ako. Tinikman ko po lahat ng pagkain na nakahanda. Nang makaramdam ako ng uhaw, nakisuyo ako kay Mayet ng soft drinks. Nagulat ako nang biglang sumulpot si Tuklaw galing sa aking likuran at iniabot ang isang baso ng tubig. Plastic pa ang baso na pinaglagyan ng tubig. Nainis ako ng bahagya dahil soft drinks ang hinihingi ko, pero tubig lang ang inabot niya sa akin. Pero di na ako nagreklamo. Ininom ko na rin ang tubig at itinuloy ang pagpapakabusog ko. Hindi rin po ako nagtagal sa birthday dahil gusto kong magpahinga na. Nakipagkwentuhan lang ako saglit sa kanila at pagkatapos ay nagpaalam na akong babalik na sa boarding house dahil gusto ko nang matulog. Normal naman ang araw na yun. Ngunit kinagabihan ay nahilo at nagsusuka na ako. Lahat ng kainin ko ay bumabalik palabas. Nung una ang hinala ko po ay baka nabati lang ako ng oras na yun. Kaya po ang ginawa ko ay uminom ng maligamgam na tubig. Dahil hindi ko rin alam kung sino ang nakabati sa akin kagayang nakagawian, hinubad ko po ang damit ko at pinakuluan ito. Nagpahinga na lang po ako ng araw na yun at hindi na pumasok sa school. Tumagal ng ilang araw at hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ko. Panay pa rin ako sa pagsuka hanggang sa mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Di ko na kinaya, Sir Jupiter. Nagpatawag na po ako sa family ko at pinasabi ko na sunduin muna ako sa boarding house. Dahil nakita po ng family ko ang itsura kong namumutla at nangangalumata na, hindi na po ako inuwi sa bahay. Diretso na po akong dinala sa ospital dahil walang tigil ang tubig na isinusuka ko kahit hindi naman na ako umiinom. Ngunit pag nasa ospital naman ako, nasa bungad pa lang ay nagiging okay na ang pakiramdam ko. Bumabalik ako sa normal. Na-confine po ako, Sir Jupiter, for observation at normal naman ang lahat ng laboratory tests, kaya ibinalik po ako sa bahay. Pero pag nasa bahay naman ako, halos mamatay na naman ulit ako sa kakasuka. Lahat sila ay walang makitang mali sa akin. Lahat ng lab test ko ay normal mula ulo hanggang paa.
labas-masok po ako sa ospital. Ang pinakahuling beses po ay hindi kayo makakapaniwala, pero totoo po ito. Dahil doktor mismo ang nagsabi sa lola ko na katabi ko pa ng oras na yun, hindi ko makakalimutan ang sinabi niya na wala raw pong mali sa akin. Pero nakikita naman daw niya ang nangyayari sa akin, kaya mas makabubuti raw na lumapit na kami sa albularyo. Alam ko pong hindi naniniwala ang mga doktor sa albularyo, pero sa oras po na yun, doktor ko mismo ang nagsabi sa amin. Personal suggestion niya raw po yun, at labas na roon ang pagiging doktor niya. At dahil nga doon, naghanap po kami ng magagaling na albularyo. Halos di na po mabilang kung saan-saan po ako dinala at kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin. Habang tumatagal, ay lalo po akong hindi nagiging okay. Dahil kung noong una ay puro tubig po ang isinusuka ko, ngayon po ay naging kulay green na. Minsan po ay likido at minsan ay buo-buo. Aakalain mong kumain ako ng talbos ng halaman, pero wala naman po talaga akong kinakain. Dextrose lang po ang nagpapalakas sa akin dahil walang tinatanggap ang bibig at tiyan ko na kahit anong pagkain. Hanggang sa umabot na po sa pulang likido at palinaw ng palinaw ang kulay, hanggang naging dugo na po kung minsan. May oras po na buo-buo na ang dugo na isinusuka ko. Minsan buhay na dugo na. Hindi na po ako makausap ng maayos at hindi na rin ako makakilos ng panahong iyon. Tanging mata lang ang kaya kong igalaw. At isa pa po, pinadasalan na po nila ako sa pari. Pinagpupuyatan na po ako at umiiyak na po sila sa tuwing titingin sa akin. Hanggang may nakapagrekomenda po sa amin na isang albularyo na naman. At dinala nga ako doon. Nabuhat po nila ako, kasunod ko po ang nanay ko na umuwi pa galing abroad. Nagdala po ang nanay ko ng plastic at towel kasi basta na lang akong masisinok, sabay iluluwa ang kung ano-anong likido sa bibig. Pagdating po namin sa bahay ng albularyo, mahaba po ang pila ng mga nagpapagamot. Pero dahil nga sa kalagayan ko, inuna po ako ng mismong manggagamot na si Lola Apo. Wala po kaming sinabing kung ano-ano, basta tinawas lang at iniupo ako sa harapan niya. Sabi niya wala na daw siyang magagawa. Bakit daw di ako dinala sa kanya agad? Tinawag niya po ang nanay ko at sinabing 3 araw na lang daw ang itatagal ko. Pero sana raw ay mali siya. Nang marinig po iyon ng nanay ko, bumuhos po ang luha niya. Nagmanikluhod po siya kay Lola Apo at nakikiusap na gamutin ako. Naniniwala siya na kaya akong gamutin ni Lola Apo. Matagal na dasalan po ang nangyari, Sir Jupiter. Tinitigan niya po ako mula ulo hanggang paa bago siya nagdesisyon. Maya-maya po ay nagsalita na si Lola Apo kung paano ko nakuha ang sakit ko. Ang sabi niya, isang lalaki ang may gawa nito sa akin. Tagatawid dagat siya at araw-araw daw akong minamatyagan nito. Matindi raw ang paghanga sa akin at umabot na sa matinding selos. Di raw ako pwedeng ligawan ng iba, tanging siya lang.
Sa tubig daw po pinadaan ang orasyon na siyang ipinainom sa akin. Sa puntong yun, biglang bumalik sa akin ang lahat. Ang nangyari sa boarding house, kung saan ay sinadya akong imbitahin sa birthday at pinainom ng tubig. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ang tanging iginamot lang po sa akin ay condensed milk. Kailangan ko lang daw maubos ang isang maliit na lata nito. Paunti-unti ko raw inumin hanggang pabawas ng pabawas. At simula nga po nang sinubuan ako ng gatas na may orasyon, tumigil po ang pagsusuka ko hanggang nanumbalik ako sa dati at naging normal na ulit. Gumaling po ako, Sir Jupiter, at lubos ko itong ipinagpapasalamat. Marami pa pong nangyari, pero masyado na pong mahaba ang sulat ko. Hindi pa po ito ang huli. Ikikwento ko na lang po kung sakaling mapili nyo ang aking kwento. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. Kilala ko na siya mula pa nung bata siya. Hindi naman pwedeng ipikit ko lang ang mga mata ko. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman kung ayaw mo magsisi. Bed Spacer from Hell. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaantok. Ito na ang pampatulog nyo tuwing 8 p.m. ng gabi. MWF lang muna sa ngayon. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng masugid na listeners ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po akong Ronnie. Hindi ko tunay na pangalan. Bagaman naniniwala ako sa mga kwentong katatakutan, hindi po talaga ako mahilig na makinig o manood ng mga ito. Marahil ayoko lang takutin ang aking sarili. Pero higit sa lahat, ayoko rin pong maalala ang isang nakakatakot na pangyayaring naranasan ko noong ako'y nasa kolehiyo pa. Bihira ko pong ikwento ang pangyayaring ito sa iba. Pakiramdam ko po kasi ay mahihirapan silang paniwalaan na totoong nangyari nga ito. Kasi parang sa pelikula lang nagaganap ang ganitong kwento. Pero sa araw na ito, nagdesisyon po ako na ibahagi ang bawat detalye na nakakapangilabot na experience ko. Taong 2010, nang lumuwas ako sa Cebu City para mag-aral sa kolehiyo. Accountancy po ang kursong kinuha ko at gusto po ng mga magulang ko na makapagtapos ako sa isang magandang eskwelahan. Bagaman hindi marangya ang aming pamumuhay, nagdoble kayod po talaga sila upang masiguro na mabibigyan ako ng magandang kalidad na edukasyon. Dahil malayo po ang probinsya namin sa syudad, kumuha po ako ng bed space na malapit lang sa university
kung saan ako nag-aaral. Maswerte po akong maituturing dahil hindi gaanong mahal ang renta doon at tahimik ang paligid. Kaya nakakapag-focus po talaga ako sa pag-aaral. May 3 floors po doon at 2 lang kaming umuukupa sa 3rd floor. Puno na ang 1st at 2nd floor. Pero dito sa 3rd floor ay 2 lang kayo. Siguro madadagdagan rin naman kayo dito balang araw. Marami rin kasing bed space na nakapaligid eh. Maraming kompetensya kaya hindi ko mapuno-puno itong 3rd floor. Hindi ka naman ba madaling matakot sa mga tahimik na lugar? Hindi po. Maganda nga po kasi mas makakapag-aral ako ng maayos. Ay, tama ka naman dyan, iho. Pagbutihin mo talaga ang pag-aaral mo. Yan ang magiging susi mo sa tagumpay. Pero ito muna ang susi sa kwarto mo. Basta wag mong kalilimutan ang mga rules dito, ha? 10:00 ng gabi ang curfew. Bawal ang bisita, bawal ang inuman, at bawal ring magsigarilyo dito sa loob. Ligpitin ang sariling kalat kasi ayokong marumi dito. Opo, hindi ko po nakakalimutan. Mabuti naman kung ganon. Oh, Joaquin. Saan ka pupunta? May bibilihin lang po. Sir Jupiter, yun ang unang beses na nakita ko si Joaquin. Ang tanging bed spacer na kasama ko sa 3rd floor. Nakaglases po siya sa kanyang mata. Magulo ang buhok. Matangkad. Payat. Laging nakayuko pero paminsan-minsan ay tumitingin rin sa amin. Aaminin ko po na ang unang impression ko sa kanya ay weird. Pero naisip ko na may mga ganong tao lang talaga at hindi ko siya pwedeng husgahan base lang doon. Baka naman kasi mahiyain lang siya at hindi sanay na makihalubilo sa mga tao. Nakaka-relate din po kasi ako sa kanya dahil nagkakaroon din po ako ng social anxiety. Hindi lang kasing tindi ng sa kanya. Ito nga pala si Ronnie. Siya ang bagong bed spacer natin. Kayong 2 lang dito sa 3rd floor, kaya sana magkasundo kayo. Hello pare. Ronnie nga pala. Nice to meet you. Sige, alis na ako. Talagang hindi po siya nakipagkamay sa akin bagkus ay mabilis kaming tinalikuran na parabang nagmamadaling makalayo sa amin. Sir Jupiter, mas lalo lang po akong na-weirdohan sa kanya dahil doon. Pero hindi ko na lang po ginawang big deal yun kasi ayokong magkaroon ng kaaway doon. Hindi ako lumuwas ng syudad para makipag-away. Kailangan kong ituon ang aking atensyon sa pag-aaral upang hindi masayang ang efforts ng mga magulang ko. Pagpasensyahan mo na ang batang yun, ha? May pagkamahiyain lang talaga. Anak yun ang kumari kong nagtatrabaho ngayon sa Japan. Patay na ang tatay ni Joaquin. At wala na rin siyang ibang kamag-anak na mag-aalaga sa kanya. Kaya dito iniwan ang kumari ko sa akin. Para na rin akong pangalawang ina niyan. Pero huwag kang mag-alala. Mabait naman yun. Hindi lang talaga sanay na nakikipaghalubilo sa ibang tao. Okay lang po, naiintindihan ko naman. Sir Jupiter, kagaya nga po ng plano ko. Nag-focus po talaga ako sa pag-aaral. Sa katunayan, halos hindi ko nga napansin si Joaquin sa unang buwan ko sa bed space na yun. Hindi
Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya at kung saan siya nag-aaral. Wala rin po akong interes na alamin ang mga bagay na yun. Kung ayaw niyang makipagkaibigan o makipagkilala, walang problema sa akin. Maayos naman ang lahat. Hanggang sa may napansin akong kakaiba. Gabi-gabi po akong nakakaamoy ng nakakasukang amoy na hindi ko maipaliwanag kung ano at kung saan nanggaling. Parang amoy patay. Amoy nabubulok. Pasensya na po kung kailangan kong ireklamo to sa inyo ngayong gabi. Masyadong mabaho po kasi talaga eh. Umaabot ang amoy sa kwarto ko. Tsaka hindi ako makafocus sa pag-aaral. Halos hindi na nga rin ako makatulog ng maayos eh. Ganun ba? O sige, bukas na bukas. Titingnan ko kung saan nanggagaling ang amoy na sinasabi mo. Pasensya ka na ha? Ilang gabi ko na po itong napapansin. Sana po magawan agad ng paraan. Oo, syempre naman. Gagawa natin to ng paraan. Huwag ka mag-alala. Kinabukasan ay napag-alaman po namin na patay na pusa pala ang pinanggagalingan ng amoy. Nakahinga ako ng maluwag dahil naresolba kaagad ang problema ko. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang mga nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Isang gabi po ay hindi ako makatulog. Hindi ko na pinilit ang sarili ko dahil wala namang pasok kinabukasan at pwede akong matagal na matulog. Kaya bumangon po ako at nagpunta sa rooftop. May rooftop po doon na siyang ginawa naming sampayan ng mga damit. Sa gabing iyon, walang nakasampay sa rooftop at wala ring ibang tao doon. Yun po ang inakala ko. Kaya naman huminga ako ng malalim at pinagmasdan ang mabituing langit. Kaya mo to, Ronnie. Hindi ito magiging madali pero kaya mo. Para sa pangarap, sa pamilya, at para sa... Sino yun? Natigilan po ako at bahagyang kinabahan nang makarinig ng tunog mula sa likod ko. At laking gulat ko po nang makita si Joaquin sa kabilang bahagi ng rooftop. Nakatalikod po siya mula sa akin at nagsasalita mag-isa. Joaquin? Tila hindi niya po ako narinig. Nagpatuloy lang po siya sa pagsasalita ng pabulong. Hindi ko po maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Pero kinabahan pa rin ako. Mas lalo pa akong nagulat nang mapansin kong may hawak siyang pusa at sa kabilang kamay naman niya ay may hawak siyang kutsilyo. Panginoon, tanggapin niyo ang aking panibagong alay. Naway magsilbi itong patunay ng aking katapatan sa inyo.
patuloy niyo po akong pagkalooban ng mga biyaya at huwag po kayong magsawang tulungan ako. Bilang kapalit, patuloy ko po kayong sasambahin. Magiging isang masugid na deboto po ako hanggang sa aking huling hininga. Sir Jupiter, ang unang pumasok po sa isip ko ay isa siyang satanista. Anong klaseng Diyos ba naman ang pag-aalayan ng buhay ng isang hayop? Bagamat namayani ang takot sa akin ng oras na yun, hindi ko pa rin siya maaaring hayaan sa gusto niyang mangyari. Naaawa ako sa pusa na gusto niyang patayin at gawing alay sa demonyo. Kaya nang makita kong papalapit na ang kutsilyo sa katawan ng walang kamuwang-muwang na hayop, mabilis po akong tumakbo palapit sa kanya at inagaw ang kutsilyo. What the hell are you doing? Hindi ka ba nag-iisip? Anong kalokohan to? Ronnie? Bakas ang pagkagulat sa kanyang ekspresyon, Sir Jupiter. Nabitiwan niya ang pusa na kaagad namang tumakbo palayo. Nakayuko siya at hindi makatingin sa akin. Mabilis ko rin pong dinampot ang kutsilyo na nasa sahig. Mahirap na't baka pulutin niya yun at gamitin laban sa akin. Kailangan kong magdoble ingat dahil hindi ko kilala ang taong nasa harap ko. Magpaliwanag ka. Anong ginagawa mo? Ikaw rin bang pumatay dun sa pusa na natagpuan nila Aling Marta nung nakaraang araw? Mali ka ng iniisip. Bakit? Alam mo ba kung anong iniisip ko ngayon? Sige nga, sabihin mo. Labas ka na kung ano man ang ginagawa ko. Buhay ko to at wala kang pakialam sa akin. Tama ka. Wala akong pakialam sa buhay mo. At sa totoo lang, wala rin naman akong balak na makialam. Pero kung may nasasaktan dahil sa mga ginagawa mo, hindi naman pwedeng ipikit ko lang ang mga mata ko. Pusa lang yun, Ronnie. Pusa lang. Pero hindi ko pa rin po mapigilan ang aking sarili na magmura ng palihim. Hindi po ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Pusa yun. Hindi pusa lang. May buhay yun at hindi tama na patayin mo lang dahil gusto mo. Anong sabi mo? Papatayin ko lang dahil gusto ko? Diyan ka nagkakamali. May rason ang lahat ng to. At ano? Para ialay sa Diyos mo? Teka, sino nga ba ang Diyos mo? Kasi ang Diyos ko ay hindi gugustuhin na pumatay ako ng inosenteng hayop. Maniwala ka. May mga bagay na hindi mo na dapat malaman pa. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman kung ayaw mo magsisi. Tinatakot mo ba ako? Binabalaan kita. Hindi na po ako nakapagsalita dahil mabilis niya akong tinalikuran pagkatapos nun. Sir Jupiter, aaminin kong nanaig po talaga ang takot sa akin ng oras na yun. Siguro'y nagtapang-tapangan lang ako pero alam ko po na hindi na ako dapat magtagal pa doon. Hindi ko na po naramdaman na safe ako sa lugar na yun. Kaya kaagad ko pong kinausap si Manong Mateo at sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Huwag ka naman kaagad magdesisyon na umalis. Siguro naman ay pwede pa natin itong pag-usapan at gawa ng paraan. Ayaw ko na pong makasama si Joaquin. May kakaiba po sa kanya at pakiramdam ko, pwede niya akong saktan anytime. Hindi yan totoo, anak. Maniwala ka sa akin. Weirdo lang ang batang yon. Pero mabait si Joaquin at hindi kanya sasaktan. Paano niyo naman po ipapaliwanag yung nakita ko kagabi? Wala rin akong alam tungkol dun eh.
Pero hayaan mo't kakausapin ko siya. Hayaan mo muna akong ayusin to bago ko magdesisyon. Manong Mateo, malakas po ang paniniwala ko na kasali si Joaquin sa isang kulto. O di kaya sumasamba siya sa kadiliman. Ano? Imposible naman yata ang sinasabi mo, anak. Wala tayo sa pelikula. Isa po siyang satanista. Ngayon ko lang po na-realize na yung ginagawa niya kagabi sa rooftop ay isang ritual. Papatayin niya yung pusa upang gawing alay sa demonyo. Imposible ang sinasabi mo, anak. Hindi ako makapaniwala na isang satanista si Joaquin. Kilala ko na siya mula pa nung bata siya. Pinalaki siyang may takot sa Diyos ng kanyang mga magulang. Hindi po ako nagsisinungaling. Manong Mateo, alam ko po kung anong nakita ko. Saka, ano naman po makukuha ko kung gagawa ako ng kwento? Kakausapin ko siya. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo muna akong ayusin to, ha? May malamig na hangin na biglang dumaan sa likod ko. Kinilabutan po ako at nagtindigan ang mga balahibo. Pagod na nga talaga siguro ako. Kung ano-ano na lang naiisip ko. Ano ba yan? Hindi pa ako pwede matulog. Magkakape na lang siguro ako. Ano yun? Kung ganun, sino yung kumakatok kanina? Hindi ko naman siguro yun guni-guni. Papasok na sana ako sa kwarto nang bigla kong nakita si Joaquin na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Nakatingin siya sa akin. Suot ang isang itim na hoodie jacket at hawak ang isang baliktad na crucifix. Bahagya akong napatras at talaga naman pong nagtintigan ang balahibo ko nang ngumisi siya sa akin. Sobrang laki po ng ngisi niya na para bang mapupunit na ang kanya pa rin nagsasalita. Gusto ko sanang bumalik sa kwarto pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko dahil sa takot. Ilang saglit lang ay magkarap na kami. Sir Jupiter, sobrang bigat po sa pakiramdam ng presensya niya. Sa puntong yun, mas nakakatiyak na ako na isa nga siyang demonyo. Taimtim po akong nagdasal dahil hindi ko alam kung ano ang pwede niyang gawin sa akin. Nagalit ang kadiliman sa iyong pakikialam. Ano? Binalaan na kita. May mga bagay na hindi mo na dapat pang malaman o pakialaman. Tama nga ako. Isa kang satanista. Anong nakakatawa? Nakakatawang yung peking katapangan. Pero hindi mo ko maluloko. Ramdam na ramdam ko ang kilabot na gumagapang sa sistema mo. Hindi mo ako masasaktan. Mas makapangyarihan ng Diyos ko. Sino bang nagsabing sasaktan kita? Ang gusto ko lang naman ay huwag mo akong pakialaman. Isipin mo ang sarili mo. Unahin mo ang mga bagay na mas dapat mong pagtuunan ng pansin. Huwag kang makialam sa mga ginagawa ko at sa mga gusto kong gawin. Hahayaan kitang pumatay ng inosenteng hayop? Malay natin baka balang araw hindi na hayop ang papatayin mo. Kundi isang inosenteng tao na. Pasensya na pero wala akong planong magbulag-bulagan. Tinatawag mo ba akong kriminal? Ikaw ang may sabi niyan. Mag-iingat ka sa mga lumalabas sa bibig mo at baka pagsisihan mo yan. Hindi mo ako matatakot.
Huli na para magtapang-tapangan. Ramdam ko na ang takot mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sasaktan. Basta sundin mo lang ang payo ko. Itigil mo ng pakikialam sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Tinitigan po niya ako ng matalim bago ako tinalikuran at bumalik sa kwarto niya. Samantala, nanatili po akong nakatayo roon na parang tuod sa loob ng ilang minuto. Hindi pa po ako nakaka-recover sa nangyari. Ilang beses po akong huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili ko. Nang medyo kalmado na ako, kaagad po akong pumasok sa kwarto, ngunit natagpuan ko po ang isang patay at dugo ang pusa na nasa mismong higaan ko. Sobrang nasindak po ako sa nakita ko at hindi ko na rin po siguro kailangang mag-isip pa kung sino ang may gawa nun. Isang klarong mensahe po yun mula kay Joaquin na hindi ko siya pwedeng pakialaman. Kaya napilitan po akong tumawag sa mga magulang ko at ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga nangyayari sa akin. Kaagad po silang nagdesisyon na palipatin ako ng ibang bed space. Wala na rin pong nagawa si Manong Mateo upang baguhin ang desisyon ko. Hindi rin naman niya pwedeng paalisin si Joaquin dahil anak ito ng kanyang kumare at napag-alaman kong malaking halaga rin ang nakukuha niya mula sa renta nito. Sa awa ng Diyos, hindi po ako nahirapang humanap ng panibagong matutuluyan. Hindi po yun kasing lapit sa school kumpara sa una kong tinirahan, pero safe na safe po ang pakiramdam ko doon. Wala na rin po akong narinig na anumang balita tungkol kay Joaquin. Sinubukan ko pong tanggalin siya sa isip ko dahil hindi makakatulong yun sa pag-aaral ko. Pero aminado po ako na sumasagi pa rin siya sa isip ko from time to time. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako sa isang maliit na bangko sa probinsya namin. May asawa na rin po ako at 2 anak. Maayos naman pong maituturing ang buhay namin. At hindi na rin ako nakaranas ng iba pang mga nakakatakot na bagay mula noon. Tanging dasal ko lang ay sana walang taong nasaktan si Joaquin at sana'y naging maayos ang kanyang buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pambihirang pagkakataon nito at more power sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang